Yan mga kabuhay OFW, may isa tayong motor dito ay nag-i-error, no? Nireset ko siya, ganun pa rin. At yung bearing niya ay okay naman, yung bearing ay malambot naman yung bearing niya. Ang gagawin lang natin ay mag-check tayo ng continuity sa winding natin, no? Kailangan lang natin itong i-remove. Mag-check tayo sa U1, U2, B1, B2 at saka W1 at W2, tapos ground kung may problema ba sa winding. Okay? Yan mga kabuhay FW, naano natin yung ano niya. Ang gagawin na naman natin ay mag-check na tayo, no? Wala tayong Meagher o resolution tester, kundi clamp tester lang na digital. Kahit anong order ko, wala pa rin nangyayari. Kaya pag may mga kunting pagkaiba sa mga winding, talagang pinapa-rewind ko na. Kasi nga ayaw naman lang bumili ng Meagher. Ito yung U1 at saka ito yung U2. Okay? I-check lang natin. 3.8. Ito yung B1 at ito yung B2. Yan, pantay. Ito yung W1 at ito naman yung W2. Ayusin lang natin. One ohms lang yung pagitan nila, no? Itong dalawa pantay. Ang gagawin naman natin ay mag-check tayo dito sa U1 at sa W2 at saka sa B2. Kung magkakaroon dito ng resistance, ibig sabihin may problema ang winding. Okay? U1 at W2 wala. U1 at B1 okay, good siya. Dito naman tayo sa B1 at W2 at U2. B1 at W2. Yan, nagkakaroon siya ng continuity, no, or resistance. Ibig sabihin ay may mali. Dito tayo sa B1 at U2. Yan, okay siya. Dito tayo sa W1 at U2. Okay siya. Dito tayo sa W1 at B2. Yan. Nagkakaroon siya ng continuity o resistance. Ibig sabihin may mali na sa winding natin. Ang gagawin naman natin ay dito tayo sa ground. Okay? Ground tayo. Check lang natin. Walang ground. Walang ground. Walang ground. Wala. 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 Okay. Kailangan natin itong ipapariwain. Pero ito sa U1, check natin itong ibang ibang connection niya, kung nagkakaroon pa rin ba. Alam naman natin na na may problema na sa sa winding talaga, di ba? B1 naman yun.